Kaugnay sa ipatutupad na price ceiling sa bigas simula ngayong araw, makakaparayan po natin ang founder ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement na si Rowena Sadicon. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga tagapakinig at nanonood sa inyong programa. Unang higit. Salamat po. At kamusta ang pagbabantay o monitoring ninyo sa ipinapatupad na price ceiling ngayong araw? Busy po kami lahat sa pagbabantay at to make sure na ito po ay mas marami pong mga retailers ang makakapagpatupad dito sa ating EO39. Ngunit siyempre, given the limited time, limited din po yung ating magagawa din sa pagpapatupad dito. Ano ho ba natanggap niyo impormasyon mas marami? Yung tumigil sa pagbebenta o sumunod? Hindi po natin masabi kung ano po yung kakayanin. Pero yung ganito pong scheme, like 41 pesos sa regular, 45 per kilo sa well-milled, tama ho ba yun? Bagamat nabili nila ng mas mataas yung kanilang bigas? Mas mataas nga po. Yung sinabi niyo po, itong mga nakaraang panahon ay, itong mga nakaraang linggo ay mas mataas ang presyo ng bigas na meron ang ating mga retailers. Ganun din naman po sa amin, sa aming producers, na mas mataas ang presyo ng palay na ating nabili. Opo. Bakit to hindi yung producer o yung trader ang unahin kaysa retailer? Hindi rin po natin alam kung bakit ganito yung supposedly whole value chain po ay affected dito. It's not just the retailers. Gusto lang po natin itong maipaliwanag at maunawaan din ng ating publiko na lahat po ay affected dito. Kumbaga, domino effect ito dahil po nagmula dun sa, usually po kasi, magmumula yan sa palay, presyo ng palay, or sa presyo ng puhunan ng bigas, patungo dun sa retailers, no? Ngayon, since ang presyo ay nagbigay ng price cap, no, pabalik naman ang gagawin natin computation. However, dahil nga po sa biglaan ito, at hindi tayo walang sapat na panahon para makapaghanda dito. Kasi paano pa lang pababa pa lang ni kusa sana itong ating inaasahan dahil pagpasok ng ating dagsanang anihan noong nitong September and October. Opo. Pero yung tingin ko po rito kasi panggigipit sa retailer hindi ho ba? Nakakalungkot po. Sabi ko nga po, hindi lang po yung retailers, no? Pero, Ma'am Rowena, yung premise kasi ng gobyerno dito, kaya pinatupad yan, yung mga negosyanteng nananamantala. Hindi naman nananamantala siguro yung mga retailer, kasi kayo na yung huling, sa supply chain, kayo yung huli, kayo na yung magbebenta. So kung may nananamantala, ba't di na lang yun ang hulihin? Naniniwala ho ba kayo na may nananamantala sa presyo ng bigas? Opo. Dapat po sana maunawaan yung presyo, yung dynamics po ng buong dynamics ng pagbibigas, no, na mula sa ating pagbili ng palay hanggang dun sa makarating sa bigas, as para po maintindihan dahil hindi po madali, hindi po instant yung pagbibigay ng bigas dun na makarating dun sa ating mga retailers at sa ating mga pagkainan. Marami pong factors na nangyari na. Siguro we don't have time to discuss all of these things. Laman naman na po ito ng mga balita. Hindi naman po natin pero kahit po sabihin natin, wala naman po kami magagawa doon. Na these are outside factors, so many factors that happen, no, dito sa mga ilang panahon. Kaya po, dito tayo. Ngunit, naiintindihan po natin na ito yung direktiba ng ating Pangulo. Hanggang kailan po dapat ipatupad ang price cap? Sana po hindi po ito tumagal. Para po magkaroon naman po ng normalcy sa ating rice industry.
Kasi po, sa halip po na ngayon, kailangan po sinisecure natin ang ating bigas, ang ating rice supply, ng food security. Sa mga ganito pong mga pangyayari po ay nagkakaroon po ng hindi normal sa lahat, no? Para po maging normal na sana tumakbo ng maayos ang ating pagbibigyan. Wala na ho ba kayo masusupply na bigas sa Kadiwa? Mas maganda yung, di ba, nag-volunteer po kayo niyan, Ma'am Rowena? Oo. Actually po, nag-volunteer kami, hindi po siya nag-push through gawa ng marami pong kailangan na paggawin o memo or memorandum of agreement between them. Yun po, sana po. Pero sana po matugunan o maayos ito sa lalong madaling panahon. Opo, nakakalungkot po pag nalugi na ng gusto yung retailer at magsara, lalo tayong walang makakain, gutom ho ang lahat. Kung maliliit na negosyante lang po ito, na maliit po ang puhunan nila, sayang naman kung yung naumpisahan na nila ito, kung sila po'y malulugi, hindi po siguro nila kakayanin ito at baka nga po magsara po ito. Sana naman po mamitigate itong situation para hindi po mangyari. Salamat po, Prism Founder Rowena Sadicon. Ingat po. Salamat din po. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.